Layugan. Revenes Layugan, ang tunay na pangalan ni Katkat. Isang masayahin at palakwentong bata. 2 taong gulang pa lamang siya nang tamaan ng tinatawag na TB meningitis. Kinalaunan ay tinubuan din siya ng tumor sa kanyang utak at nagkaroon ng tubig ang kanyang ulo. Dahil sa mga sakit na ito na dumapo sa kanya, ay di naging pangkaraniwan ang paglaki ng ulo ni Katkat. At noong 4 na taong gulang na siya, ay naglahong bigla ang kanyang paningin at nahirapan na rin siyang maglakad. Pangatlo sa 4 na magkakapatid si Katkat. Katulad ng maraming pamilya, sila Katkat ay napapabilang sa milyong-milyong naghihirap na pamilya sa ating bansa. Ito ay sa kabila ng pagiging guro ng kanyang ina at pagiging magsasaka naman ng kanyang ama. Nagmula sa bayan ng Upe sa probinsya ng Sharif Kabungsuan si Katkat. Barangay Blala ang tawag sa mismong kanilang lugar. Napakalayo sa sentro ng lugar na ito. Marahil marami ang namamatay dito nang hindi man lang nakakakita ng pari o ng doktor. Maging ang mga ordinaryong sasakyan ay di makapasok dito dahil sa tindi ng hirap ng daan. Sinasagisag ng maputik at sira-sirang daang ito papuntang Blala ang hirap na dinaanan ni Katkat sa pakikipaglaban sa kanyang karamdaman. 2 taong gulang si Katkat nang siya ay iluwas ng kanyang mga magulang sa lugar na ito upang madaling maipagamot sa syudad. Galing sa Blala, sila ay pansamantalang tumira sa poblasyon upang maging madali ang pagpapadoktor sa lungsod ng Cotabato. Halos mabaon sa utang ang mga magulang ni Katkat dahil sa laki ng gasto sa pagpapagamot. Kung sino-sino ang hiningian nila ng tulong at ako ay isa sa mga nilapitan nila. Naantig agad ang aking damdamin nang masilayan ko ang munting anghel na ito na naghihirap. Dahil dito ay sinimulan ko ang maghanap ng paraan upang makalikom ng pera para sa pagpapagamot sa kanya. Kung sino-sino din ang aking nilapitan upang humingi ng tulong para kay Katkat. Sa awa naman ng Diyos ay marami ang tumugon sa aking panawagan. Agad na lumuwas kami sa lungsod ng Davao matapos na kami ay makalikom ng pondo. Dinala ko siya sa kaibigan kong doktor na si Dr. Anacleto Millandes, ang founder ng The Beautiful Heart Foundation. Sa aming pagkonsulta sa kanya ay ipinaliwanag niya sa amin ang sakit ni Katkat. Based on the CT scan, nagkaroon ng medulloblastoma. Medulloblastoma is very common in children. No? It's a brain tumor. No? Pag sinabing non-communicating hydrocephalus, ito yung, ibig sabihin, dahil sa tumor, nababara yung absorption. Dahil hindi siya na-absorb, no? Dumadami yung cerebrospinal fluid sa brain niya. So, lalong nag-i-enlarge. Merong tumor na nagbabara sa absorption. At the same time, lumalaki din yung tumor. At yung cerebrospinal fluid na dumadami sa loob ng brain, lalong nag-i-expand yung kanyang brain at the same time, nako-compress lalo yung skull. So, ang tendency ng skull lumaki din. Sinubukan ni Dr. Millandes na maipasok si Katkat sa Davao Medical Center upang maoperahan. Subalit hindi sapat ang kakayahan ng mga doktor doon para sa malubhang sakit ni Katkat. Dahil dito, ay napilitan kaming lumapit sa isang pribadong doktor upang mapadali ang operasyon. Subalit halos pang merienda lang ata ng doktor ang dala naming pera kung ito ay ihahambing sa halos 1 milyong magagastos sa aktual na operasyon ni Katkat. Ilang beses pa kaming nagpabalik-balik sa Davao upang maghanap pa ng ibang doktor na makakatulong sa amin. Subalit bigo kami sa aming mga pagsusumikap. Isang araw ay bigla na lang nagpasya si Dr. Millandes na ipakipagsapalaran sa Maynila si Katkat.
Si Brother Dens, isang oblatong seminarista, ang pinakiusapan kong sumama at umalalay kay Katkat at sa kanyang ama sa Maynila. Di kasi pwedeng pabayaan ng mag-ama dahil first time nilang luluwas ng Maynila at sasakay ng eroplano. Place under the seat. I'll exit the nearest of your feet must be clear. Huwag ka man titita, bibitawan sa paglakway. Sinalubong sila sa Manila ni Dr. Meliendez at doon nagsimula ang mahaba-haba at napakakomplikadong proseso ng pagpapagamot kay Katkat. Kat, sundan mo yung daliri ko ha, ng mata mo. Nakakaintindi naman siya. Sundan mo tong daliri ko ha, ng mata mo, ha? O, sundan mo. Ito, daliri ko. Hindi nakikita, no? Nakikita mo ba yung daliri ko? Kita mo, hindi? Hindi. Hindi! Turo mo nga. Nasaan ba yung daliri ko? Turo mo. Saan? 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 Yan, hawakan mo. Hawak, hawak. Saan? Wala. Si Papa. Nasaan si Papa? Turo mo. Dito ka, Father. Asan si Papa? Turo mo daw si Papa. Saan? Yan? Anong suot ni Papa? Anong kulay? Maganda. Maganda ang suot ni Papa. Anong color? Anong kulay? Ha? Brown? Nye. Nye. Niloloko mo ako eh. O, di, buka lang mata mo. Buka. Isang buwan na ang lumipas ay di pa rin naoperahan si Katkat. Di biro ang hirap, ang pagod at gutom na dinanas ng mag-ama at ni Brother Dens sa paghihintay sa mga napakahabang pila ng mga pasyente sa ospital. Nang kinakapos na sa pondo sina Brother Dens, ay agad naman akong lumuwas ng Manila upang maghanap ng pera. Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga tao sa parokya ng Our Lady of Grace at Birhen ng Lourdes sa Caloocan. Sa awa ng Diyos ay marami namang tumugon sa aming panawagan. Nakalikom kami ni Brother Dens ng mahigit sa 80,000 piso para kay Katkat at sa iba pa naming pasyenteng tinutulungan. Kasama na sa pondong ito ang ibinigay ng isang obispong oblato na si Bishop Lito Lampon na nataong nakatagpo ng tatay ni Katkat sa seminaryo ng OMI na tinutuluyan nila. Maliban sa pondong aming nalikom ay lumapit din kami sa isang Buddhist foundation. Subalit dahil sa komplikado ang sakit ni Katkat ay hindi rin nakaya ng foundation na ito na tulungan siya. Lumipas pa ang ilang araw ay kailangan ng pumunta ni Brother Dan sa Davao para sa kanyang pag-aaral. Dahil dito ay pinakiusapan ko si Brother Ervin na siyang humalili muna kay Brother Dens. Noong nalalapit na ang pasukan ng mga seminarista ay kinailangan ko na ring lumuwas uli ng Manila upang ako na mismo ang mag-asikaso kay Katkat. Noong araw na ako ay papunta na sa Manila, ay nabigla ako sa natanggap kong tawag mula sa Manila. Pumanaw na si Katkat bago pa man ako nakasakay ng eroplano. Kasi nagawa natin ang lahat. Bakit ba tayo mga Ang sino mang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga
Si Katkat ay isa lamang sa milyong-milyong mahirap na batang may malubhang kapansanan na nangangailangan ng pag-aaruga ng mundo. Ang ipinakitang pagmamahal sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid ay isang katibayan na marami pa rin sa mundo ngayon ang may mga ginintuang puso. Ang mga taong ito ay dapat natularan. Dahil sa kanila ay naging makahulugan ang paglalakbay ni Katkat mula sa sulok patungo sa gitna ng mundo upang turuan tayong magmahal, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Ang sinumang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y